Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa cremation? Ang Biblia ay hindi nagbigay ng anumang espesipikong turo tungkol sa cremation. May mga pangyayari sa lumang tipan ng mga taong sinusunog hanggang sa mamatay. Unang Hari 16:18, Ikalawang Hari 21:6, at ng mga buto ng tao na sinusunog. Ikalawang Hari 23:16-20. Ngunit hindi ito ang halimbawa ng cremation. Nakatutuwang pansinin sa Ikalawang Hari 23:16-20, ang pagsunog ng mga buto ng tao sa isang altar ay paglapastangan sa altar. Kasabay nito, ang batas sa lumang tipan ay walang nag-uutos na ang isang namatay na katawan ng tao ay bawal sunugin, at hindi rin ito naglalagay ng anumang sumpa o paghato sa isang taong nakremate. Ang pagsusunog ng bangkay ay isinagawa noong panahon ng Biblia, ngunit hindi ito karaniwang ginagawa ng mga Israelita o ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan. Sa mga kultura noong panahon ng Biblia, ang paglilibing sa isang libingan, yungib, o sa lupa ang karaniwang paraan ng pagtatapon ng katawan ng tao. Genesis 23:19, 35:19, Ikalawang Kronika 16:14, Mateo 27:60-66. Bagamat ang paglilibing ay karaniwang gawain, wala saan man ang Biblia na nag-uutos sa paglilibing bilang ang tanging pinapayagang paraan ng pagtatapon ng katawan. Ang cremation ba ay isang bagay na maaaring isaalang-alang ng isang Kristiyano? Muli, walang malinaw na utos sa kasulatan laban sa cremation. Ang ilang mga mananampalataya ay tumututol sa pagsasagawa ng cremation sa batayan na hindi nito kinikilala na balang araw ay bubuhayin ng Diyos ang ating mga katawan at muling pagsasamahin ang mga ito sa ating kaluluwa, espiritu. Unang Korinto 15:35-58, Unang Tesalonika 4:16. Gayunpaman, ang katotohanan ng isang katawan na nakremate ay hindi nagpapahirap sa Diyos na buhayin muli ang katawan na iyon. Ang mga katawan ng mga Kristiyano na namatay, libong taon na ang nakalilipas, sa ngayon ay ganap na naging alabok. Hindi nito mapipigilan sa anumang paraan ang Diyos na buhayin muli ang kanilang mga katawan. Nilikha niya sila sa unang lugar. Hindi siya mahihirapang muling likhain ang mga ito. Ang pagsusunog ng bangkay ay walang ginagawa kundi pabilisin ang proseso ng paggawa ng isang katawan sa alabok. Ang Diyos ay parehong may kakayahang buhayin ang mga labi ng isang tao na nakremate na parang siya ay ang mga labi ng isang tao na hindi nakremate. Ang tanong ng libing o cremation ay nasa loob ng larangan ng kalayaang Kristiyano. Ang isang tao o isang pamilya na isinasaalang-alang ang isyong ito ay dapat manalangin para sa karunungan. Santiago 1:5. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.